So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginahan. Una sa lahat, congrats sa lahat ng nanalo sa 1 minutes kagabi. At syempre hindi lang naman sa lahat ng nanalo kundi lahat ng mga battle MC na pumunta or umattend kahapon sa event na yun, sa 1 minutes, no? Batch 1, kasi sabi ni Boss Arik baka daw magkaroon pa ng batch 2 or batch 3. So, pupunta tayo doon, okay? Sana magkaroon ng batch 2 entry, no? Pero, yun, isang pagbate sa inyo, no? Maraming congrats, no? Maraming congrats sa lahat, no? So, ayun. At syempre, hindi lang sa mga 1 minutes battle MC, kundi kay Poison 13 din mismo, kasi champion na si Poison 13 sa Blackout Tournament. Kung familiar kayo sa Blackout Tournament, yung 32 MCs, yung sa isang tournament, 'di ba? Sa isang tournament 32 MCs, no, instead of 16 MCs lang. Tangina, antindi nung ano na 'yon, antindi nung tournament na 'yon. Tapos kakaiba rin yung naging finals kasi apat sila. Royal Rumble, no? Instead of 1v1 sa finals, ang nangyari yung apat na battle MCs na dapat nasa semis pa lang, no? Semis bracket pa lang, hindi na pinag-semis, pinag-rectang finals na yung apat. So Royal Rumble yun, and congrats, maraming congrats din syempre kay Poison 13 na siya ang nag-champion kagabi doon. So yun, ano pa? 1 minutes, ang dami kong pwedeng ikwento sa 1 minutes, pero siguro abangan nyo na lang. Andun ako, ng grabe experience, grabe. First time kong makapanood ng flip top. Nasabihin na natin 1 minutes yun, pero pucha, sobrang tindi ng line up, sobrang tindi ng mga performance doon. Kaya, yun, yung iba doon, nasubaybayan ko sa Moto, sa Pulo. Hindi, sa Pulo medyo hindi pa kasi ako masyado nagre-review sa Pulo, diba? Sa FRBL, ayan, yun yung mga nasubaybayan ko. Kaya sobrang happy ako na nandun na sila, nasa flip top na sila, at yun, sobrang nakakatuwa. So ayun, maraming congrats ulit syempre sa mga 1 minutes battle MCs, at syempre sa bagong champion Poison 13. So ayun, ngayon speaking of Poison 13, Ahon 14 tayo. Poison 13 versus Acer, reviewin natin to. Wala pang nagre-request nito, pero gusto ko na siyang panoorin. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng uploaded dito sa Ahon 14 sa flip top, i-review na natin yon. Siguro by March na tayo ulit mag-review ng mga battle or mga request nyo na vid. Masyado pa talagang marami to, no? Pero nagkakasabay-sabay lang kasi talaga yung mga gusto kong panoorin, yung mga gusto kong reviewin sa mga request nyo. Pero as promise, marami pa tayong lalakbayin, kasama ko kayo. Huwag nyo sana akong iwan, no? Pero yun, lahat yan ma-review. Okay, abangan nyo lang. So yun, Poison 13 versus Acer, reviewin na natin to. Let's go. Tig 2 minuto, dapat pakinggan natin to. Unang banat, Acer. Sir, Yes. kasama-sama ng ugali mo. Bakit? Talagang nakakainis. Paano ako magsasalita ng masakit dyan? Madali yan ma-depress. Bihira mo rin yan makikitang masaya. Puro puot ang gusto. Poison 13, pinakamalungkot na rapper sa mundo. Ahon game? Poison 13, kung sa sangkap ng kriteria, masasabing kumpleto. Multi-flow, wordplay, angle, idea konkreto, plus yung estilong magmamakaawa. Alam nyo na keso, mahirap lang daw buhay niya o sadyang di ka makontento. Alam ng lahat na may depresyon, kasi laging pabida niya. Yun din daw ang dahilan sa pambababae niya. Di daw niya sinasadya, ang lakas mo talaga. Ginamit lang ang depresyon para lumabas na biktima. Magaling humugot ng linyang nakaka-inspira, pero sa sarili di ma-apply, paano ma-explika? Ang tawag doon pagiging kupal, hayop, gago, pistika. Buuin mo muna sarili mo bago ka mang replika. Istilong pinagpaguran, aangkinin na lang bigla.
mapupunta Ganda nun. na sa kanya at siya na yung magdadala. Ultimo kilos at galaw, pati bigote talaga. Di ka pwede maging batas kung magnanakaw ka tanga. Ultimo siglak ay ginatasan, kanta dinugtungan. Akala ko yung panggagaya hanggang Okay, putulin muna natin si Acer doon. Pati si Glock na yung ginatasan, kanta dinugtungan. So, sa mga hindi nakakaalam or hindi pa napapakinggan yung kanta ni Poison 13, yun yung Gregor, which is sequel siya or ginawan niya ng sequel yung Lando ni Glock 9. So, syempre naman, alam niyo yung Lando ni Glock 9, di ba? So, ngayon, may kanta si Poison 13 na Gregor yung title. So, panoorin nyo yun, pakinggan nyo. Ginawa niyang sequel yun. Tapos may part 2 na rin yung Gregor niya, pakinggan nyo yun. Pero ako, to be honest, mas gusto ko yung Gregor, yung unang-unang Gregor. Yun. Yun, balik tayo. siya na yung magdadala. Ultimo kilos at galaw, pati bigote talaga. Di ka pwede maging batas kung magnanakaw ka tanga. Ultimo siglak ay ginatasan, kanta dinugtungan. Akala ko yung panggagaya hanggang sa bate lang. Dinala hanggang sarap, walang hiya, bukong-buko. Kung gagamit ulit ng Glock, dapat tapat sa ulo mo. Wasak! Tung lecheng papalag, tatapak-tapakan lang. Peste sa lapag, di nyo na tumahanap sa krimeng naganap. Parang sa gusali naghanap ng treseng palapag. Di mo ko matatakot sa pangalan. Parang sa gusali, hinanap 13 na palapag. So, ayun, alam naman natin, or sa mga hindi pa nakaalam, no, wala pong 13th floor sa mga buildings, no, kasi parang ang sinasabi nila is malas nga yung 13, no, di ba nga, yung Friday the 13, basta maraming kasabihan sa 13 na malas di ba? So, ayun, sa mga matataas na building, wala, kasi ako nag-work ako sa may 28 stories, no. Walang 13 doon. Walang 13, no. After ng 12, 14 agad. So, yun yung ginawa ng reference ni Acer dito. Yun, konting information lang sa mga nakakaalam, syempre. Pwede go, pero sa mga gusto ko lang i-enlighten yung mga hindi, no. So, yun. Sa lapag, di nyo na tumahanap sa krimeng naganap. Parang sa gusali naghanap ng treseng palapag. Di mo ko matatakot sa pangalan. Anong kamandag ng lason? Di mo alam anong dilim pinagdaanan kong kahapon. Mga takot lang mamatay ang pwede mong sindakin. Tulad mong gustong mag-suicide pero di kayang gawin. Nilalakihan pa ang boses kapag nag-iispit ka. Nanliliit naman sa mga boses sa isip niya. Pag mag-isa laging dasal, ayoko mawala, pero sa depresyon ay nakayakap at ayaw ko mawala. Gusto magpakamatay. Ang ganda nung linya ni Acer na nilalakyan pa yung boses, tapos sa mga liliit na boses, ano yun sabi niya? Wait lang, nakalimutan ko yun, basta. Pa ang boses, kapag nag-iispit ka, nanliliit naman sa mga boses sa isip niya. Yun, nanliliit naman sa mga boses sa isip niya. So, ang ganda nung konsepto nun. Ang pinaka-atake talaga ni Acer dito is yung pagiging or pagkakaroon ng depression ni Poison 13, no. Hindi ko alam kung anong kwento nun or ano nangyari doon sa tawag dito, sa pagiging depression or what, hindi ko alam yun, pero sa dami na nang napanood kong mga battle ni Poison, yun talaga yung nagiging angulo niya. Nagiging angulo sa kanya. So, yun, hanggang sa tumatak na yun, na yun na yung magiging, ayun na yung naging angle sa kanya, yung about to sa depression. Pero still, hindi ko alam yung buong kwento nun. So, yun, about sa depression pa rin yung mga angulo at punto ni Acer dito kay Poison, no? So, yun. Pag mag-isa laging dasal, ayoko mawala, pero sa depresyon ay nakayakap at ayaw ko mawala. Gusto magpakamatay, sa lahat nagpaalam. Kung desidido ka talaga, walang paapaalam. Aawat yang mga yan kahit kanino banggitin. Magpapakamatay ka ba? O may desperado kang hiling? Okay, so round 1 ni Acer,
maging honest ako sa inyo, akala ko mag-flow siya dito. Syempre kilala naman natin si Acer. Isa sa mga matitindi mag-flow. So in-expect ko kay Acer dito na mag-flow siya agad. Pero tignan natin sa rounds 2 and 3. Tignan natin. Pero round 1, Angels medyo hindi ganun ka-epektibo 'yon. Kasi umpisa pa lang alam na natin na about sa depression yung gagawing angle ni Acer dito, kasi sinabi ni, 'di ba? Sinabi ni Acer kay Arik na paano ako magsasalita ng malalim kung mabilis to damdamin, parang ganun, or sa depression nga, no. So in-expect ko na since that ang magiging angulo na ni Acer sa buong round is about sa mga depression or yun. So yun, tama ako doon. Na-entertain naman ako, nagustuhan ko naman yung mga punchline, pero dahil nga yung mga angles na ginamit ni Acer is sabihin na nating gasgas na or nagamit na ng ibang mga battle MC na kumalaban kay Poison, siguro hindi na siya ganun ka-impactful sa akin. Siguro dagdag factor na lang din if nag-flow si Acer dito sa round 1, kaso ang nangyari is hindi no, nag-spit lang siya. Yung scenario, yung scenes na alam mo yun, yung pinakita niya or pina-imagine niya sa atin. Yung maganda yung nilalakyan pa yung boses sa kada battle, pero nanliliit naman sa mga boses, mga maliliit na boses. Ang ganda nun. About sa depression talaga yun. No? So ayun, overall maganda naman yung naging performance ni Acer, pero sa punchline, sa angulo medyo nakulangan ako. Syempre sa angles, no. Medyo dun lang umikot Sa punches naman, hindi ganun ka-epektibo kasi nga sabi ko, narinig ko na yung mga ganong angulo. So, yun lang yung comment ko. Mas magaling ako sa iyo, gago. Tatak mo sa isip mo yan, tarantado. Ako ang may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Parehong 3GS ulit. Sa entablado tutungtong. At dahil Moko Jin at Acer may kargadang uusbong, kahoy laban dyan sa puwet, alam nyo na yung dudugtong. Masdan nyo kung paano pasakan itong troso yung tumbong. Game? Di ka uubra kahit i-request mong yung battle promo. Kahoy laban dyan kay Acer, simple lang ang angle bobo. Kahit tagagubat ka, ewan ko kung ma-handle mo ko. Ngayong may talim yung kahoy na para bang jungle bolo. Winasiwas ng taga, kaya nga rest in peace sa'yo. At kung may lason yung talim, wala nang remedy sa sugat. Naalarma mga hayop, mga enemies na gulat. Ngayong wala ko sa lugar na parang jellyfish sa gubat. Jellyfish sa gubat? Jellyfish sa gubat. So linya ni Acer yun, no? Linya ni Acer yun. Laban niya kay, hindi ko na maalala kung kanino niya linya yun. Basta linya ni Acer yun. Na parang jellyfish sa gubat. Jellyfish sa gubat? Rapper ka na nun? Malaking kalokohan? Parang Acer sa ahon? Jellyfish ang puta? Sobrang lame mag-flex? Tikyang napasok ko sa as na parang anal sex. Mga hayop daw. Natulugan lang yon, pero ayos yung laro niya doon, no? Dikyang. Jellyfish ang puta. Ulitin natin explain ko sa inyo yon. Ang ganda ng laro ni Poison doon sa jellyfish tsaka sa dikya, no? Lupit nun. Sobrang lame mag-flex. Tikyang napasok ko sa as na parang dikya, na which is Tagalog ng jellyfish, tapos dikyang napasok ko sa as parang anal sex, no. So dick, na alam naman natin kung ano yung dick, tapos yan, no, tindi nun, ang galing. Natulugan lang pero solid na linya yon. Hindi ko in-expect na magkakaroon siya ng laro sa jellyfish or sa dikya. Ayos yun. Parang Acer sa ahon. Jellyfish ang puta. Sobrang lame mag-flex. Tikyang napasok ko sa as na parang anal sex. Mga hayop daw sa gubat, wag mo nga akong
Mga hayop daw sa gubat, wag mo nga akong aningin. Baka bigla akong mag-init at magkaroon ng kaingin. Sige, labanan mo ako para lamang paapuyan. Tingnan ko kung may gubat pa kapag walang kakahuyan. Nanalasan at lahat ngunit wala pa rin tong clue. Nanalasan at lahat ngunit wala pa rin tong clue. Yung kinatatakutang gubat, puta gagawin kong su. Eksibisyon at kahayupan, nagmistulang karnibal. Ululwala akong kapares, hindi mo ko karibal. Anong silbi sa gubat ng inyong pagiging animal kung laban ay tao sa tao at ako yung kanibal? Kaya niya na ba yung buto niya? Sir Enigma, ano to? Tsak makakatikim yan sa akin, wag ka lamang magulo. Simple lang ang pakulo sa aking barang na buo. Bulalo, pagkat may magkakalasa na buto. Kahit sino ang kalaban, ako'y laging ready. Bulalo kasi may magkakalasang mga buto. Okay, solid yun. Tapos singit ko lang, no, since pinost naman natin. Ano yung kung paano mag-spit si Poison na dito dito lang sa battle na to or dito lang sa round 1. May pagkatono siya kay kay Zenlook, no. Kung papanoorin niyo yung battle ni Zenlook kay MR, panoorin niyo yung battle ni Zenlook kay MR, no. Na-review na natin yon, or kahit kung ayaw niyo ng review battle, ayaw niyo ng review battle, panoorin niyo mismo yung battle. Tapos kung paano mag-spit si Zenlook doon, para sa akin lang naririnig ko lang na kung paano mag-spit si Poison dito is parang kay Zenlook nung time na pinanood ko laban kay MR. Yun lang naman, siningit ko lang. Simple lang ang pakulo sa aking barang na buo. Bulalo, pagkat may magkakalasa na buto. Kahit sino ang kalaban, ako'y laging ready po, sir. Solid magdala ng round sa liga parang Dennis Schroeder. Para masabi na may tulog sa akin tong MCing loser. 3 match niyang hiningi ang binigay si Freddy Krueger. Okay, mas kalat yung atake ni Poison sa sa round na to. Matindi yung naging mga angulo niya. Although same sila na may mga angulo na nagamit na, yung about dun sa As, alam nyo na yon, sa As, Acer, Puwet, Jellyfish sa gubat. Pero sa akin, ang galing lang nung pagkakagamit ni Poison 13 dun sa sa As, sa Jellyfish, tapos Dikya, no. Solid lang nun kasi nakaisip pa siya ng ganong wordplay doon, no. Ang angas lang nun. Tapos para sa akin may mga yung atake ni Poison 13 kay Acer mas direkta para sa akin. Unlike kay Acer kasi na sa round 1, alam mo na agad sa depression yung alam mo na agad sa depression yung dating or yung punchline yung mga angulo niya. Sa round 1 naman ni Poison, nirebat niya agad yon na kumbaga inaasar nilang depress or pinakamalungkot, pero siya yung may pinakamaraming panalo. What if hindi siya malungkot, masaya siya, no? Ilan pa kaya yung panalo na ma-record niya sa as battle MC? So yun yung punto. And para sa akin, pasok yung rebat na yon. Hindi siya ganun kalakas, pero para sa akin pasok yun. Ano pa? Ayun. Parehas silang may mga angulo na nagamit na. Parehas silang may mga angles na hindi na ganun ka-impactful sa akin, pero mas nagustuhan ko yung naging performance ni Poison 13 dito kasi mas broad mas iba-iba yung flavor, mas hindi mo alam kung saan na-atake si Poison 13, kung sa likod ba, sa harap ba, 'di ba? So yun yung naging approach ni Poison 13 dito para sa akin. Kaya para sa akin, Poison 13 got this sa score na 8-7. Mas gusto ko lang yung naging delivery performance ni Poison. Sa content, pwede ko silang itay. Ay, hindi, mali. Sa performance, bibigay ko yun kay Poison. Sa content, kay Poison yun. Then the rest, tabla na, no? Sa mga punchline, no? Sa mga punchline, hindi ko alam kung sino yung mas lamang doon. Para sa akin, tie Sa mga
Sa lahat, no, sa lahat. So, basta ang pinaka nag-stand out lang sa akin dito yung performance ni Poison, tsaka yung ayun, yung performance under na dun yung delivery, something ganyan. Tapos, ayun, basta. Poison 13 top, 8-7. Na-explain ko naman na. Humaba yung explanation natin sa round dun. May rounds 2 and 3 pa. So, yun. Yun. Poison 13, 8-7. Round 2 na! Ito na yung tunay na bakbakan. Wala nang boring lines sa round 2 and round 3 kasi in-advance ko na sa round 1. Ahon game! Speaking of advance, ikaw yung gusto ko mag-advance nung sa turna. Gago. Wala nang boring na lines sa round 2 and 3. In-advance ko na sa round 1. So, gago to si Acer kasi minak niya yung line ni Poison 13 sa isa buhay laban niya kay Plaridel na 'di ba nag-choke. Kung napanood niyo 'yun, 'di ba nag-choke si Poison 13 sa laban niya kay Plaridel, 'di ba? Sa quarters ata 'yun, sa quarters ng isa buhay. Tapos anong nangyari? Nag-choke siya. Tapos sinabi niya, nag-adlib siya, nag-freestyle siya doon, napasok no na wala nang choke sa semis. Ano 'yun? In-advance ko na dito. Basta may ganong linya si Poison. So, natawa nga si Poison dito na narinig niya, no. Props kay Acer doon. Sa round 2 and round 3 kasi in-advance ko na sa round 1. Ahon game! Ayun, natawa Speaking siya. of advance, ikaw yung gusto ko mag-advance nung sa turna. Kasi the best ka sa isa buhay. Pero paano ka mag-a-advance? Di ka nga makamove on sa ex mo sa buhay. Mahilig ka sa single mom. Na sa trabaho ay batak. Sabi nung ex mo, tangina, nadagdagan siya ng anak. Wala ka daw ambag-ambag. Kada araw daw challenge. Yung ambag mo lang daw doon, 16 bars rap challenge. Ultimo mga anak, hindi man lang maasikaso na mabuti. Tapos gusto mo ipakain mga komplikado na multi? Luhaan, pikit-pikit, iniwang pusong matamlay. Multimo, dikit-dikit, pero pamilya hiwalay. Ay. Ito na ba yung Lex na loop? Gago ka ba? Hindi na anxiety yan. Baliw ka na. Next na luni ang puta, ganito itsura. Sir, ano say mo? Kamukha mo sa Toy Story si Mr. Potato. Gago. May nalalaman ka pa na 6 na butas sa noo. Parang kay Clarin. Butas sa noo. Parang kay Clarin. Gigi, grabe. Pinatunayan mo lang na wala ka. Okay, sa mga di kilala si Clarin sa Dragon Ball yun, yung best friend ni Goku, yung maliit. Yung may asawa. Asawa niya si Android 18, di ba? Yun. Parang kay Clarin. Gigi, grabe. Pinatunayan mo lang na wala kayong TV dati. Nakikinood ka lang sa kapitbahay. Huwag feeling may ari, brother. Pag nanonood sila ng balita, huwag mo ipalipat yung channel. Anime yung puta. Nung bata ka, wala kang crib. Di ka rin nakatikim na Cerelac. Alam mo ano pinapagatas sa'yo nun? 7-Up. Bihira ka lang din magka-diaper. Pero may lambin ka 3. Pinapalitan ni mama mo kapag hirap ka ng tumakbo. Ina, napakasalimuot ang buhay. Talagang magiging masalimuot ang buhay pag napasama kay Palaboy. Ikaw ang dahilan ba't si Lipcram nagmaoy. Nung battle niya sa sunugan, di siya makakapag-rehearse. Kakatanong mo kung nagmumulti mga rapper sa multiverse. Kaya pinalayas ka ni Bayaw. Di naman sa pinagdamutan. Paanong di magmamaoy? Puro kakalungkutan. Sa sobrang sad boy mo, Bayaw, di ka binibisita ni Santa. Paskong Pasko ang puta, pinapatugtog mo pa ubaya. Pero sa battle, bad boy, laging may gun. Paubaya, kanta ni Moira yun. No, yun. Santa, Paskong Pasko ang puta, pinapatugtog mo pa ubaya. Pero sa battle, Sira ulo. bad boy, laging may gun bars. Ang lupit mo na bata. Tanginang mga kamay yan, unlimited yung bala. Kada may battle to, maririnig, bang, bang! Ako tahimik lang pero may dalaw ng alibang-bang. Napakarami mo pang fake joke, hayop ka. Malaki daw puntos pag judges binibigyan ng kaba.
o desperado talaga? Yan ang dapat isipin para makahakot ang puta gumagawa ng pabitin. Bitin babayaw, Okay. huling linya kinapos, di na kailangan ng ender kung kanina ka patapos. Okay. Okay. Round 2 ni Acer. Ano eh. Para sa akin hindi nag-elevate yung energy no. Kung ano yung umpisa ni Acer sa round 1, kung paano niya tinapos yung round 1, yun din yung naging umpisa ni Acer sa round 2, at kung paano niya na umpisahan yung round 2, yun din, ganun din niya tinapos yung round 2. So nag-aantay ako no. Nag-aantay ako ng elevation ng energy, ng power na biglang angat. Pero yun, wala hindi natin na feel yun no. So tignan natin kung ma-feel natin yun kay Poison 13 para mapag-compare natin ng maayos at para mas magets nyo yung pinupunto ko. Pero sa ngayon, round 1 and 2 ni Acer para sa akin same ng energy yun, same ng level, same ng yung aggression, yung effectivity. Yun, kung ano yung naging yung pinakita ni Acer sa round 1, ayun din yung pinakita niya. Parang lack of effectivity talaga to. Angles ganun pa rin. Yun, basta it's a matter of effectivity sa rounds 1 and 2. So yun lang masasabi ko. So poison tayo. Magaling daw siya mag-flow. Napaka-jolog niya na rapper. Bilang holo kasi oo, pati bobong rhyme na master. Bigay todo, pati tono na pagko-combine niya nga, sir. Pero kakainin niya din yan na parang double time ni Acer. Di sa flow na lang dinadaan. Pag sa oras nagagahol, talagang magdo-double time lalo na pag nagahabol. Nagfo-flow para lamang magpakitang gilas. Nagfo-flow para lamang magpamalas at magpakita. Madaling magkabisa pero mahirap magkabisa. Basakuwang galawan mo parang mata ng uchiya. Ginagawa mo yan sa battle kasi kala mo sika. Ngunit sa aking pananaw yan ay ampaw lang na hain. Kaya pasensya mga yaw kung mga yaw to sa akin. Yung hari ng tugma, dikit niya nga daw at kumpare. May collab sila ni Loons at niyayabang niya pa dati. Teka, nasa na ba yun? Ba't ang tagal nang nabakante? Yung niyayabang na kulabo na mangyari. Siya daw ang hari ng Cebu. Ako'y nagtataka na. Pinakamagaling mag-double time. Huwag kang nagpapatawa. Marami nang nababahala at nag-aalala. Claim ka ng claim, wala namang nagpapadala. Ilang beses nang na-ship, ngunit ito ang masaklap. Mali ka nang ina-address kaya hindi mo matanggap. Feeling entitled ka, di ba? Matatapakan ego mo. Idolo, ako may rights kahit wala akong titulo. Puro yabang lang pala to. Paalala lamang gago. Ako ang may pinakamaraming laban at panalo. Pero tama na ang bangaya. Okay. Sabi kasi dito ni Poison, ako yung walang titulo, pero ayun, sabi ko nga sa inyo sa umpisa ng vid na to, binabati ko ng maraming congrats si Poison 13 dahil siya na yung nag-champion, or siya yung nag-champion sa Blackout Entertainment, no, yung Blackout Tournament. So props kay Poison 13. Sa Royal Rumble pa yon, no. Panoorin niyo na lang 'yon, no. Eto, sabi ko sa inyo, tignan natin kay Poison 13 kung makikita natin yung hinahanap nating elevation, no, yung elevation ng energy, no. And ayun, nakita natin yon. May mga malalakas na linya si Poison dito, punto. Ang ganda ng mga punto niya dito. Ayoko sanang i-pause kasi momentum na pero meron lang akong gustong isingit na sabihin kaya pinost ko. Balik na lang natin, pero para sa akin lumalamang na si Poison dito. Huwag kang nagpapatawa. Marami nang nababahala at nag-aalala.
Claim ka ng claim, wala namang nagpapadala. Ilang Okay, singit ko lang ulit. Isa sa mga umano sa akin, parang naging quotable sa akin yung collabo daw na ni Looney. Tapos nako, ano yun? Parang ang labo na daw mangyari. Nako, labo na mangyari. Yun. Ang ganda nun, ang ganda ng laro niya doon. So, yun, isa yun sa mga nakahook sa akin. ako'y nagtataka na. Pinakamagaling mag-double time. Huwag kang nagpapatawa. Marami nang nababahala at nag-aalala. Claim ka ng claim, wala namang nagpapadala. Ilang beses nang na-ship, ngunit ito ang masaklap. Mali ka nang ina-address kaya hindi mo matanggap. Feeling entitled ka, di ba? Matatapakan ego mo. Idolo, ako may rights kahit wala akong titulo. Puro yabang lang pala to. Paalala lamang gago. Ako ang may pinakamaraming laban at panalo. Pero tama na ang bangayan. Pero tama na ang bangayan. Tapos na ang yabangan. Kung usapang pahanginan, sigurado tangayan. Pahanginan, siguradong tangayan. Tangay ng ganda pa nung ender, no? Tangayan na stupid, tsaka tangay na madadala sa hangin or something ganyan. Okay. Round 2 ni Acer ni Poison, pucha, para sa akin. Nakita ko yung elevation na hinahanap ko. Pero stutter. Ang dami niyang stutter dito. Pero since non-tournament siya, hindi natin siya masyadong, alam mo yun, pag tournament kasi kailangan ko sitahin yun eh. Kailangan ko sitahin na okay, hindi naging malinis yung performance. Pero dahil non-tournament naman, may mga lumalagpas nga na oras dito na hinahayaan lang nila, 'di ba? So, wala namang problema yon. Pag non-tournament kasi parang okay lang eh. Okay lang. Pero kapag tournament, sobrang stricto talaga. So, yun. Sa mga ganon, kailangan siguro hindi ko siya i-disregard, no? Hindi ko siya i-disregard. Pero, pagkakasyahin ko yung mga less points ni Poison Terror sa iisa na lang, no? Punto ni Poison 13, pucha, the best yun. Ang ganda ng mga punto niya. More on selfie bars lang si Poison 13 dito. Kung napansin nyo yun. Yung laro niya sa mga salita, ganda nun, pucha. Pero ang pinaka nagmatter sa akin dito, unang-una, syempre, yung mga flosses niya. Yung mga stutter, ang lakas sumatak nun, no? So, sa dami ng stutter niya, although minimal lang, pero syempre sabi ko nga sa inyo, pag-iisahin ko na lang yung mga less points ni Poison 13, no? Dahil parang 3 ata yung mga stutter niya na wala pa siya. Pero nakahabol naman agad, 'di ba? Pero yun, hindi ko na siya i-less ng 1 point sa 3. Yung 3 na yon, sabi ko nga sa inyo, i-less ko na lang siya. Lahat ng flaws ni Poison 13, i-less ko na lang by 1 point. So sasabihin ko sa inyo yung mga nakita ko, yung mga flosses niya na yun nga, stutter, inuulit niya yung mga lines para makapasok ulit sa isang lines or maalala niya yung isang lines niya. Tas meron pa selfie bars, yun. Para sa akin kasi sobrang dami ng mga selfie bars niya or selfie lines niya. So I think masyadong kumain yun ng time, diba? Instead of more on Acer yung niya, mga punto niya or mga suntok niya, diba? Kinompare niya yung sarili niya, something ganyan. Pero ayun, okay naman yun, hindi ko naman dinidisregard yun, hindi ko naman ileless yun, pero ano lang sa akin yun, parang naumay lang ako na puro selfie bars yung yun lang, POV ko lang yan, point of view ko lang. Hindi ko sinasabi na ganito rin yung maging basehan nyo or maging tingin nyo sa battle. Yun lang naman. Pero, yun, instead of 9, actually, ina-9 ko talaga dapat si Poison doon kasi nga nagustuhan ko yung performance niya. Pero, since sa mga flosses na nakita ko,
bigyan natin ng 8 points si Poison 13. So, ito yung mas malakas yung Poison 13 dito sa round 2. Pero dahil nga sa mga flosses na nakita ko, mag-less tayo ng 1 point dun sa overall. So, ayun. 8-7 sa round 1, 8-7 pa rin dito sa round 2. Hindi ko na-explain yung round 2 ni Acer kasi sabi ko sa inyo, yung elevation na hinahanap ko kay Acer, if na nakita ko yun kay Poison 13, that should answer eh. So yun, nakita ko naman yung elevation sa round 2 ni Poison 13, tapos yung round 1 ni Acer same, round 2, 1 and 2 ni Acer same. So yun, kitang-kita doon na mas nag-elevate yung power at energy ni Poison 13 sa round 2. So 7-7 sa round 1 and 2 ni Acer, so 14, tapos may 16 si Poison 13 instead of 17 kasi dapat 9 yon. So yun, 8-7 in both rounds, 16-14 round 3. Okay. Round 3 na. Wala nang jokes. In advance ko sa round 2. Ngayon, papangaralan naman kita, Bayaw. Kasi alam mo naman, love you. Round 3 game? Iniwan ka ni Papa mo. Hindi kayo nagkatagpo. Galit mo ay umaapaw sa pag-iwan pagtakbo. Sa bibig mo mismo galing yan, kaya naging hipokrito. Galit ka dun sa Papa mo, pero bakit ginaya mo? Ay, Lungkot ng nakaraan sa mismong kadugo. Pag may pamilyang masaya, naglalakad kang payuko. Hindi mo siya nagantihan sa kanyang pagloloko dahil hindi mo masasabi na pamilya mo buo. Nang galaiti sa ama, mananakit, mananapak. Dahil hindi niya matanggap, hinanakit na natanggap. Ramdam mo yon, pero ang buhay na natiling masaklap. Kasi lahat ay naranasan ng sarili mong anak. Kontrolado mo ang direksyon, huwag masisi kamalasan. Imbis mag-isip ng solusyon, mas napiling hayaan. Watak-watak ang miyembro, walang kahit kamustahan. Marupok kapag kahoy lang ang haligi ng tahanan. aray. Hindi ka ba Ganda nakonsensya nun. sa ginawa sa iyong ina? Minahal ka't nagsakripisyo kahit siya lamang mag-isa. Pinalaki ka ng maayos, ngunit resulta'y sumama. Imbis gayahin ang ina, naging modelo ng ama. Di na kailangan pa mag-flow para mapuntusan. Isang anggulo na ang sakit hanggang katapusan. Paano masasabi na walang kabuluhan kung ang mga pangaral ko ay hindi matutumbasan? Ito ay rekta sa puso, binabaon sa utak. Mga di mo gustong marinig na mga pangungusap. Sa paghahanda mo sa akin, multi lang ang inatupag. Ako kung paano ba pamagain mga talukap. Ito ang realidad na hindi mo madadaya. Ako kahit matalo, uuwi pa rin sa gana. Na kompleto ang pamilya na naghihintay sa sala. Yun ang mga bagay na hindi mo magagaya. Ultimo nanonood sa'yo ay mapapaaray. Disiplinang nababagay sa mga bagay-bagay. Kung di ka pa rin magbabago, tuluyang magpasaway, meron ka ng rason para magpakamatay. Okay, mas mabigat yung mga punto niya dito. Mas mabigat yung mga punto ni Acer, pero sabi ko nga sa inyo, lack of effectivity yung pinaka naging story ng battle, no, yung round 1 to 3 ni Acer, no. Nag-aantay ako ng na katulad nung nangyari sa round 2 ni Poison na may isang linya na mag-elevate ng energy, no, tulad nung sa round 2 niya yung may collab sila Loon, tas na collabo na mangyari. Yun, after kasi nun, merong mga lines na naging effective si Poison 13 din eh. So, yun yung inaantay ko sa rounds 2 and 3 ni Acer. Pero, anong nangyari sa round 2? Wala, diba? Wala. Naging plain yun para sa akin. Then, round 3 naman, syempre, in-expect ko pa rin kasi Acer to eh. In-expect ko pa rin dito magkakaroon ng flow. Ito yung mga hinahanap ko kay Acer, yung flow. Mga direct na punches, masyadong broad eh. Masyadong broad yung atake ni Acer dito. Hindi ko sinasabi na hindi yun direkta, no. Direkta yun, pero alam mo yun, hindi siya ganun ka-impactful yung suntok niya, hindi ganun ka-solid. So hindi niya mauga ang isang Poison 13 sa mga ganung atake para sa akin. Yun lang.
Yun yung nakikita ko. Yung atake ni Acer, okay yun. Siguro kung hindi si Poison 13 yung kalaban niya. Pero para sa akin, yung atake ni Poison, yung mga ganun is hindi niya kayang matalo or hindi niya kayang alugin yung isang Poison 13 sa mga ganung klaseng atake. Yun lang. Ganun lang kasimple yung yung explanation nun. Lack of effectivity. Yun lang talaga sa rounds 1 to 3. Yun yung naging story. So, yun. Scorean ko na to. 777 to para sa akin. So, 21 points para kay Acer. And Poison 13, meron siyang 16. So, 5 points. 5 points na lang para 5 points to tie, 6 points kahit mag-choke si pala dito, no? 6 points na nila binibigyan natin ng kapag nag-choke ng blackout, 'di ba? Binibigyan ko ng 6 points. So pero respect pa rin kay Poison. Tignan natin. Acer Ace. As. Ace. Gusto mo ng sugal? May konsepto dyan at play. Eto way larong pusoy. Mag-isip ka na ng way. Ako na magbabangka. Tapos ikaw ang tataya. At sinisigurado kong magbabayad ka mamaya. Ano, deal? Kahit triplihin yung ace, wala akong takot sa'yo, gago. Huwag kang tatrayo-trayo, baka straightin ko yung mukha mo. O ano, winner na? O baka bitter ka? Full di full ang aking punches, tol, may kicker pa. Makikita mo yung tunay netong bilang sa balasa dahil umpisa pa lang alam yung 13 yung baraha. Kaya anong respect taas? Ulul di yan maaari. Tandaan nyo na yung 13 ang katumbas ng hari. Kahit kwadro alas, pag ako nagbawas, lulubog pa rin yung shit mo pagkat straight to na flash. Tsak pusoy to sa akin kahit idaan mo sa rhyme, gago kwadro ka lang, ako one of a kind. Paano ka naging makata kung talata mo pamboyet? May as na sa pangalan, di pa rin to naging poet. Kung kaya sibak sa akin to sa ganitong kumpas, yung battle naging twerk sapagkat naalog tong as. Isang angle lang sa round 3. Puwet mo lang ang naging bida. Bakit umikot lang sa as yung mga barang nadidiga? Bugbog sarado na tong bitch. Hindi nyo pa ba nakikita? Pag yung pusi duguan, tsak na puwet lang ang matitira. Gago. Balik tayo sa konsepto ng pusoy tang ina mo. Pagkatapos mong matalo ba't bigla kang tatakbo? Mafia ang yung inistapa, di mo ba natatanto? Kahit magtago ka, matutuntun ko yung tahanan mo. Knock, knock! Anong who's there? Knock, knock! Open up! Last call! Inside, rifle! Clear side, glass door! Shots fired! Asshole! Flip top! Want more? Dead bad! That's cool! Tangin ang angas tong spit niya dun. Round 14! Ang angas ng spit niya dun, gagi. Ang angas ng spit niya dun. Antindi nun, tangin na. Gagi, yun yung nag-matter sa akin, yung last 8 lines or ilang lines ba yun? Yung basta yung last na in-spit ni Poison 13, yun yung nag-matter sa akin. Ang angas nung pagkaka-deliver, gagi. Ang solid nun, no? Pero ayun, overall na lang siguro sa round 3, nag-stick rin si Poison 13 about dun sa angulo na Acer sa as pala. So, yun, overall na lang siguro. Dikit yung battle na to, pero para sa akin ang pinaka naging story ng battle is effectivity, no. Mas naging effective si Poison 13 sa battle na to. Bigyan ko pala ng 8 points yung round 3 ni Poison dito. So 24 to 21. So ayun, story is lamang na lamang si Poison 13 sa effectivity ng mga linya, sa mga punto,
sa mga anggulo. Although may mga parehas silang may mga anggulo na nagamit na sa isa't isa. 'Di ba? May mga anggulo na gasgas na silang nagamit sa isa't isa. 'Yun. Pero para sa akin, lamang na lamang pa rin si Poison 13 sa delivery, sa performance. Siguro yung hinahanap ko kay Acer na flow, inaantay ko kasi siguro kung napakita niya yon, dagdag points pa yon, baka dumikit pa or baka manalo pa siya, makuha niya pa yung panalo, baka ganun. Pero ayun, what's done is done. All 3 rounds para sa akin, nakuha ni Poison yon. Sa pinakamalakas niyang round 2, kaso nga lang andun yung starter niya, kaya kailangan natin ilas yun ng by 1 point, lahat ng flosses niya doon by 1 point. So ayun, all 3 rounds Poison 13, effectivity, angles, performance, delivery, yun yung mga nakuha ni Poison 13. Pero sa content, I think pwede kong itabla yun, pwede kong masabing tabla yun eh. So ayun, Poison 13. Acer vs Poison 13, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2, magigay para kay Poison 13. Tangina 3-2. Sabi ko sa inyo, dikit yun eh. Dikit na battle. Tangina, pakinggan natin to. Binoto ko si Acer sa round 1 kay Acer yun. Si Poison parang hindi siya direct Yes. enough dun sa round 1 habang rekta punto per punto si Acer. Round 2 naging jokey si Acer. Acer habang doon na nagpipick up si Poison in terms of material, mas direct na tsaka yung wordplay. Kaso lang medyo in terms of delivery, may mga dapa siya, so critical pag ganung kadikit. Yes, Kasi totoo yun. Sobrang linis ng delivery ni Acer. Acer. Tama, Actually, tama. Pinakadikit. Ayun, actually preference na yun eh. Yun, kumbaga, pipili ka na lang bilang battler yung turog sa puso. Yun, ramdam ko yung kay Acer nun, habang yun yung pinaka-strongest round ni Poison, toss up eh. Battle shit ba? O yung turugan ng puso eh, yung mamili ka na lang. Yun. So with that said, pinili ko si Acer. Round 2, Acer, round 3, tie. Para solid yung material na ng pareho, pero si Poison 13 walang duda na mas technical siya talaga. Mas marami siyang Kanina pa, parang wordplay, may tweet doon. Pero sa akin, tingin ko si Acer mas hindi man ganun ka-technical, pero yung mga atake niya, direkta, tsaka parang mas Okay. tama mo. Parang yung response. Yun, since battle rap to, iboboto ko kung sino yung mas masakit. So, yun, Acer. Binuot ko Poison, binigay ko round 1 kay Acer, pinakamalakas ng round. Okay. Maganda yung angulo. Si Poison, yung image ng rounds niya naman, ganda rin. Pero para sa akin, mas lumamang si Acer sa round 1. Round 2, solid din yung comedy ni Acer. Malakas din yung kay Poison kaso may stutter, so parang tinabla ko or kahibla kay Acer. Pero round 3, talagang risky yung ginawa ni Acer sa angulo niya. Tsaka yun naman yung pinakamalakas ni Poison. Yung difference lang ng round 1 ni Acer tsaka round 3 niya is yung round 1 niya, yung angle niya, mas madami siyang na-generate. Fresh na punchlines. So, binigay ko ng round 1 Acer, pero parang may palagpa yung kay Poison. Round 2 Acer kahit na, pero sa round 3 parang doon yung tumawi sa Poison. Mas malaki yung laban. So, binigay ko pa rin kay Poison. Over. Yun. Binoto ko si Poison 13. Sa linis ng performance si Acer. Poison 13 kasi mas marami siyang pambaon, mas maraming quotable. Para sa akin, mas malakas siya sa laban. Poison 13. Sa akin, binoto ko si Poison 13. Round 1, Acer yun. Round 2 and 3, para sa akin, Poison. Pero sobrang dikit lang. Kumbaga, 9.5 tsaka 10. Parang mas natripan ko lang ng konti yung kay Poison. Parang preference na lang. Punchlines naman, parehas silang may mabibigat. Yung mga bitaw yung mga personals ni Acer, madidiin din eh. Pero siguro mas natripan ko lang yung kay Poison ng konti lang. Yun, sobrang dikit lang, Poison 13. So ayun, tama pa rin tayo doon kasi sabi ko nga sa inyo kanina bago tayo mag-end, dikit yung battle na to, pero yun,
Yun yung naging ano, yun naman yung naging outcome, no? Yung ine-expect ko na outcome na dikit, ayun naman yung nangyari, no? So ayun, isa to sa mga battles Aon 14 na syempre gusto ko siyang mapanood kasi syempre Acer yan na ine-expect ko mag-flow pero hindi siya nag-flow dito. Yun, marami pa talaga tayong re-reviewin, guys. So kapit lang, sana andyan lang kayo, wag kayong ano mo yun, suportahan nyo lang ako sa mga battle na re-reviewin natin. Pinapangako ko sa inyo, lahat to ma-review. Ang dami na ito, siguro 3 pages pa to, back to back. Okay, so ayun, we'll keep on working on that. Alam ko hindi mauubos to kasi andyan kayo. Patuloy kayo magre-request, magbibigay ng mga battle na review ko, kaya nire-ready ko na yung sarili ko pero hindi ko yun pagsasawaan. Mapapagod, magpapahinga pero di ako magsasawa. Babalik ulit, kaya maraming salamat sa lahat, no? So ayun, kita-kits tayo. Aon 14 pa rin tayo, guys. Aon 14 pa rin tayo, and kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.